Ako si Destiny Taylor, 34 na taong gulang. At nitong nakaraang buwan, pansamantala akong umalis sa trabaho ko bilang Senior Project Manager sa Seattle upang bumalik sa bahay ng pamilya namin sa Missoula, Montana para tumulong sa huling paghahanda ng kasal na paulit-ulit nilang tinatawag na perpektong kasal. Sa umpisa, simple lang naman ang plano. Darating ako ng maaga. Iko-coordinate ang mga vendors, sisiguraduhing maayos ang lahat ng detalye at pagkatapos ng selebrasyon ay babalik na ulit ako sa Seattle. Pero habang naghahanap ako ng ilang insurance documents sa home office, na sinabi ni Mom na kailangan daw niya may nakita akong mga files na agad nagpabago ng lahat. Kabilang doon ang isang power of attorney na may petsang matagal matapos mamatay si Dad at tila nagbibigay ito ng buong kontrol sa inheritance account sa iisang tao lamang. May kasama ring mga recent bank records na nagpapakita ng transfers na umaabot sa $45,000 sa loob lamang ng nakaraang taon. Malinaw ang labels ng bawat withdrawal para sa wedding-related expenses tulad ng venue, booking, catering services, floral arrangements at custom dress fittings. Ayon sa original terms na iniwan ni Dad, kinakailangan ng dual approval para sa ganoong kalalaking withdrawals. Ngunit naaprubahan ang lahat gamit lamang ang isang authorization. Lalong naging masakit ang pagtataksil dahil nangyari ito ilang araw matapos akong hilahin ni Mom sa isang tabi at sabihin ang linyang pinakamatindi kong narinig mula sa kanya. Pagiging perpekto ang kasal ng kapatid mo kung hindi ka pupunta. Hindi niya iyon sinabi ng pasigaw. Halos casual lang niya itong binitiwan bago agad inilayo ang usapan sa ibang walang kwentang bagay. Sa sandaling iyon, naunawaan kong ang perfection na hinahabol niya ay walang kinalaman sa harmony at mas may kinalaman sa pag-iwas sa mga tanong tungkol sa pinanggalingan ng pera. Pinanatili kong kalmado ang reaksyon ko, sinabi kong rerespetuhin ko ang kagustuhan niya at tahimik akong umatras. Mula noon, nagsimula akong magtipon ng lahat ng ebidensya na kaya kong makuha dahil kung talagang gusto nilang mawala ako sa araw na iyon, sisiguraduhin kong darating pa rin ang buong katotohanan at gagawin kong unforgettable ang selebrasyon nila sa pinakamasamang paraan. Bago nating ipagpatuloy ang sumunod na nangyari, kung nahuhuli na ng kuwentong ito, ang attention mo mag-subscribe ka sa channel at mag-iwan ng comment kung saan ka nanonood at anong oras na dyan ngayon. Nakikita at pinahahalagahan ko ang bawat isa sa inyo. Maraming salamat sa suporta. Hindi ko na muling nakita ang pamilya ko sa parehong paraan habang unti-unting nabubuo ang isang nakakagimbal na larawan mula sa bawat detalye. 10 taon na ang nakalipas mula nang mamatay si Dad dahil sa biglaang stroke, iniwan niya ang bahay ng pamilya namin malapit sa Clark Fork River dito sa Missoula. Kasama ang malaking inheritance fund na pantay niyang hinati para sa 2 anak niyang babae sa pamamagitan ng isang trust na nangangailangan ng joint approval para sa anumang malaking withdrawal. Hanggang sa sandaling iyon, palagi kong inaakalang simpleng minamanage lang ni Mom si Patricia Hayes ang account bilang surviving parent habang naghahanda ang nakababatang kapatid kong si Sierra para sa nalalapit niyang kasal kay Austin Brooks. Si Mom ang humawak ng lahat ng financial details simula nang mawala si Dad at lagi niyang sinasabing mas madali raw iyon dahil karamihan ng oras ko ay nasa Seattle ako para sa trabaho. Habang abala ang lahat sa bahay isang hapon, sinamantala ko ang pagkakataong makabalik sa home office nang walang ibang tao roon at kinuhanan ko ng litrato ang lahat ng documents na ma-access ko. Kabilang sa mga bagong files na nakuha ko ay ilang emails na tila ipinadala mula sa isang account na nakapangalan sa akin papunta sa lawyer ng family estate. Malinaw na nakasaad sa mga iyon na kusaraw akong sumusuko sa bahagi ko sa inheritance upang suportahan ang future ni Sierra. Pakiramdam ko ay hindi ako ang nagsulat ng mga iyon dahil sobrang kakaiba ng language, lalo na ang sobrang formal na tono at particular na phrasing na mas kahawig ng estilo ni Mom kaysa sa akin. Strategically dated ang mga emails sa loob ng nakaraang ilang buwan upang makabuo ng paper trail na tila nagpapatunay na matagal ko nang kusang isinuko ang share ko bago pa nagsimula ang wedding expenses. Noong linggo ring iyon, tahimik akong nakipag-ugnayan kay Nathan Evans, ang matagal ng teller sa local bank branch namin na maraming taon nang kilala ang pamilya namin at personal na humawak sa accounts ni Dad noon.
Matapos kong ipaliwanag na kailangan kong i-verify ang ilang recent activity nang hindi inaalerto ang iba, kinumpirma ni Nathan na may 45,000 dolyar ngang nailabas mula sa trust sa pamamagitan ng magkakahiwalay na transactions, at lahat ng iyon ay ipinadala sa mga vendors na konektado sa wedding arrangements. Ipinunto niya na bawat transfer ay may iisang authorization signature lamang kahit malinaw ang rules ng trust, at ang mga receiving accounts ay direktang konektado sa catering deposits, venue payments at custom design services na nakabook sa pangalan ni Sierra. Nang marinig kong ganoon kaprangka ang detalye, imposible nang balewalain ang intensyon sa likod ng lahat ng ito. Nang gabing iyon, habang kunwari ay nire-review ko ang mga vendor contracts sa living room, narinig ko sina Mom at Sierra na nag-uusap sa kusina tungkol sa pagtatapos ng mga natitirang signatures bago dumating ang malaking araw. Partikular na sinabi ni Sierra na kapag natapos na ang lahat, wala na raw akong paraan para magtanong nang hindi ako magmumukhang unreasonable. Sumagot naman si Mom na kailangan lang daw nilang mag-ingat hanggang matapos ang seremonya, at pagkatapos noon ay magiging permanente na ang lahat. Ang pakikinig sa kanila habang lantaran nilang pinaplano ang lahat ay nagpatunay na hindi ko pa sila maaaring komprontahin ng direkta. Sa halip, nilipat ko agad noong gabing iyon ang lahat ng photos at records sa maraming secure cloud locations upang masigurong walang anumang mawawala o mabubura sa local devices. Mula noon, pinili kong panatilihing normal ang kilos ko sa loob ng bahay habang patuloy kong inoobserbahan ang bawat galaw nila para sa anumang susunod na hakbang. Kapag masyado akong maagang nagpakita ng reaksyon, magkakaroon lamang sila ng oras para pagtakpan ang mga bakas. Kaya ang pagmamasid ng walang emosyon ang naging immediate strategy ko habang maingat kong pinaplano ang susunod kong hakbang. 2 linggo bago ang kasal, naging malinaw na kailangan ko ng mas matibay na ebidensya mula sa labas ng bahay. Kaya nagsimula akong makipag-ugnayan sa mga taong maaaring nakakita ng kahalintulad na pattern noon. Isa sa kanila ay si Carla Porter, dating assistant ni Mom sa maliit nitong real estate office na bigla na lamang tinanggal sa trabaho. Halos 1 taon na ang nakalipas matapos magtanong tungkol sa ilang kahina-hinalang bookkeeping practices. Tahimik kaming nagkita sa isang coffee shop downtown kung saan iniabot ni Carla sa akin ang mga kopya ng mortgage loan application na ginagamit ang family home bilang collateral na may appraisal value na sobrang taas kumpara sa tunay na market rate. Nasa dokumento rin ang tila peke na pirma ni Dad na nagbibigay ng authorization para sa loan, kasama ang notes na nagsasabing gagamitin ang proceeds para sa malalaking paparating na gastos. Ipinaliwanag ni Carla na itinago niya ang mga duplicates dahil hindi raw talaga nagtutugma ang mga numero, lalo na at lumabas ang loan request matapos niyang questionin ang pagkawala ng ilang client funds. Nang mahawakan ko ang mga papel na iyon, lalo kong naunawaan kung gaano kalawak ang plano at hindi lamang ito tungkol sa trust account. Sa parehong panahon, nag-follow up din si Nathan at nagpadala ng scanned bank logs na sumasaklaw sa buong 18 buwan bago ang kasalukuyan. Ipinakita ng records na umabot pala sa kabuuang 50,000 dolyar ang dahan-dahang nailabas sa maliliit na increments upang maiwasan ang agarang red flags, at lahat ng iyon ay nauwi muna sa personal checking account ni Sierra bago ipinambayad sa wedding vendors. Kasama sa bawat entry ang timestamps at approval codes na ayon kay Nathan ay kahina-hinala para sa normal na trust activity. Nang makita ko ang sunod-sunod na transfers na nakaayos ayon sa PETSA, naging imposibleng ituring ang lahat bilang simpleng aksidente lamang. Dahil sa lumalaking file ng ebidensya, nagpasya akong oras na para kumuha ng propesyonal na tulong. Kaya nakipag-ugnayan ako sa abogado kong si Caitlin Thompson na nakatuon sa inheritance disputes at probate issues. Matapos niyang suriin ang mga dokumento at bank logs sa una naming meeting, agad siyang nag-ayos ng independent handwriting expert upang suriin ang mga pirma sa power of attorney at mortgage papers. Mabilis na bumalik ang report ng eksperto at kinumpirmang peke ang bawat paggamit ng pangalan ni Dad dahil pare-pareho ang pressure patterns at stroke deviations na malinaw na hindi authentic. Gamit ang opisyal na analysis na iyon, agad naghanda at nagsampa si Caitlin ng court motion para humiling ng emergency injunction upang i-freeze ang anumang susunod pang transactions o liens na may kaugnayan sa bahay hanggang matapos ang buong investigasyon.
Kinailangan ng filing ng detalyadong affidavit na sumusuporta sa claims ng forgery na maingat naming binuo gamit ang bank records at expert findings nang hindi inilalantad ang mga sources na maaring magbigay babala kina Mom at Sierra ng masyadong maaga. Ang kaalamang madalas magbigay ang judge ng temporary protection order sa mga kahalintulad na kaso ay nagbigay kahit paano ng agarang ginhawa. Pagbalik ko sa bahay, nagsimula akong gumawa ng hiwalay na timeline ng araw-araw na routines batay mismo sa security camera footage mula sa system na ini-install ni Dad. Maraming taon na ang nakalipas. Malinaw sa mga clips ang patterns kung kailan ina-access ni Mom ang office safe o kung kailan nagdadala si Sierra ng bagong vendor contracts para pirmahan. Sa ilang gabi, nahuli pa ng recording si Mom habang kaswal na binabanggit sa mga tawag sa telepono na maayos na raw ang inheritance matters at mananatiling ganoon kahit matapos ang nalalapit na event. Ang mga pahapyaw na komentong iyon na binitiwan nila nang hindi alam na nare-record ay nagdagdag ng panibagong layer ng direktang intensyon sa lahat ng ebidensyang nakalap na namin. Dumating ang weekend at nagsimula ng magdatingan ang mga bisita. Napuno ang bahay ng mga maagang dumating na guests at bridesmaids na tutulong sa huling paghahanda para sa seremonya. Dahil sa dami ng taong gumagalaw sa bawat kuwarto sa iba't ibang oras, nagdulot ito ng parehong hamon at hindi inaasahang oportunidad para makakalap pa ng impormasyon. Habang nag-aayos kami ng decorations sa kusina sa isang kaswal na pag-uusap, nag-open up si Brandy Lewis, isa sa mga dating bridesmaids ni Sierra, na naging bahagi ng isang naunang wedding attempt na hindi natuloy. Ikinuwento niya kung paano siya nakumbinsi ni Sierra 2 taon na ang nakalipas na maglabas ng $10,000 na deposit para sa venue booking kapalit ng pangakong mare-reimburse iyon gamit ang family funds na hindi naman kailanman dumating. Ipinaliwanag ni Brandy na matapos ang ilang buwang puro dahilan at palusot, tuluyan na lamang naglaho ang pera at nawalan siya hindi lamang ng pera kundi pati ng lugar sa friendship circle nila. Ang paraan ng pagkukuwento niya nang parang normal na lamang ang lahat ay lalo pang nagpatibay sa katotohanang matagal nang umiiral ang ganitong pattern ng pananamantala. Nang hapon ding iyon, dumating ang official wedding photographer para mag-scout ng locations sa paligid ng property. Si Hailey Ward ang wedding photographer na minsan ding humawak ng financial audits para kay Dad noong panahon ng negosyo nito, ay nakapansin ng ilang vendor invoices na naiwan sa dining table habang nagsiset up siya ng test shots. Tahimik niyang kinuhanan ng litrato ang mga dokumentong nagpapakita ng payments na dumaan sa parehong accounts na dati nang na-flag ni Nathan at Carla. Nag-text siya agad sa akin upang kumpirmahing malinaw niyang nakuha ang images ng amounts at dates na direktang konektado sa unauthorized transfers. Dahil mabilis nang dumarami ang mga bagong impormasyon, gumawa ako ng private group chat kasama sina Nathan, Carla, Brandy at Hailey upang ligtas kaming makapagbahagi ng updates nang walang panganib ng overlap o exposure. Mabilis na napuno ang thread ng karagdagang scans at notes habang isa-isang nagdadagdag ng observations ang bawat isa tungkol sa mga nakita nila sa bahay. Sa buong weekend, lalo pang naging kampante sina Mom at Sierra sa harap ng mga naunang dumating na bisita habang ipinagmamalaki kung gaano raw kaperpekto ang naging financing ng kasal. Paulit-ulit nilang sinasabi sa iba't ibang grupo na maayos na raw natustusan ang bawat detalye dahil sa maingat na pagpaplano ng maaga pa lamang. Ang mga komentong iyon na narinig ng ilang tao na kasama ngayon sa group chat ay nagsilbing indirect confirmation ng kumpiyansa nilang walang makahahadlang sa plano nila. Habang pinapanood ko silang dalhin nang napakakinis ang lahat, lalo lamang tumibay ang determinasyon kong ituloy ng maayos ang buong kaso. Mahigpit na minomonitor ni Caitlin ang group messages sa mga araw na iyon at inayos niya ang lahat ng pumapasok na files sa iba't ibang categories upang makabuo ng pinakamalakas na presentation posible. Pagsapit ng linggo ng gabi, sinabi niya sa akin na sapat na ang pinagsama-samang ebidensya upang humiling ng formal search warrant mula sa local authorities. Agad niyang sinimulang ihanda ang application gamit ang mga particular na references sa forged documents, bank trails at supporting statements mula sa maraming sources. Kinailangan ng napakaingat at eksaktong wording sa proseso upang maitatag ang probable cause
nang hindi inilalantad ang ongoing collection methods namin. Noong Biyernes ng gabi sa family dinner table ang huling buong salo-salo bago ang seremonya ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo na nasa iisang silid kaming lahat. Naghanda si Ma'am ng hapunan na puno ng mga paboritong pagkain mula sa mga dati naming gatherings habang nakaupo si Austin sa tabi ni Sierra at masayang pinag-uusapan ang final guest count para sa susunod na araw. Magaan pa, sa simula ang usapan umiikot lamang sa logistics tulad ng timing para sa photos at transportation papunta sa venue. Pagkatapos ay ibinaba ni Ma'am ang hawak niyang baso at direkta akong tiningnan sa kabilang dulo ng mesa bago siya nagsalita sa isang kalmado at parang normal na tono. Magiging perpekto ang kasal ng kapatid mo kung hindi ka pupunta. Nanatiling nakabitin sa hangin ang mga salitang iyon nang walang agarang paliwanag mula sa kanya na para bang nagsabi lamang siya ng isang simpleng katotohanan. Agad namang tumango si Sierra bilang pagsang-ayon at walang pag-aalinlangang dinagdagan pa ang sinabi ni Mom. Palagi mong sinisira ang lahat. Mas mabuti kung lalayo ka na lang. Bahagyang gumalaw si Austin sa kinauupuan niya ngunit nanatili siyang tahimik at nakatutok na lamang sa plato niya imbes na makialam. Nakakagulat ang pagiging diretso nila lalo na sa harap mismo ni Austin. Hinayaan kong lumipas ang ilang segundo bago ako sumagot habang pinananatiling steady ang boses ko kahit ramdam ko ang sakit. Fine, hindi ako pupunta. Mukhang nasiyahan si Mom sa sagot ko at ngumiti pa ng bahagya bago bumalik sa pagpapasa ng mga pagkain sa mesa. Halatang gumaan din ang pakiramdam ni Sierra habang bumalik siya sa pakikipag-usap kay Austin tungkol sa seating arrangements. Sa buong pag-uusap na iyon, nakarecord ang cellphone ko sa loob ng bulsa ko at malinaw nitong nakuha ang bawat salita dahil matagal na itong naka-activate mula pa kanina. Ang buong usapan mula nang umupo kami sa hapag ay naging hindi matatawarang ebidensya ng intensyon nila na direktang konektado sa financial scheme. Pagkatapos ng dinner at nang magkanya-kanya na ang lahat sa iba't ibang kwarto, lumabas ako ng bahay upang agad i-forward kay Caitlin ang bagong audio file kasama ang ilang naunang recordings. Halos agad siyang nag-confirm ng receipt at sinabi niyang isasama niya ang lahat sa final submission para sa Missoula County Sheriff's Office ng gabing iyon. Ang warrant application ngayon ay mayroon ng time-stamped proof ng motibo na hayagang binigkas mismo ng mga involved, dahilan upang mas lumakas ang kaso para sa agarang aksyon imbes na maghintay pa sa normal na proseso. Binigyang diin ni Caitlin na mabilis umaksyon ang local authorities sa mga kaso ng probate fraud kapag ganito katibay ang probable cause. Mula sa hallway, naririnig ko sina Ma'am at Sierra sa study habang tumatawag sa ilang vendors upang kumpirmahin na cleared na ang final payments. Kumpiyansa nilang pinag-uusapan kung paano raw tuluyan ng settled ang natitirang balances mula sa dedicated fund nang hindi nila alam na bahagi na ng documented trail ang mga transaksyong iyon. Ang gaan ng loob nila dahil sa akala nilang tuluyan na akong umatras ay naging dahilan para mas maging kampante silang pag-usapan ang pagtatapos ng lahat bago dumating ng buo ang mga bisita kinabukasan. Habang pinapakinggan ko silang ipinagdiriwang ang inaakala nilang tagumpay, lalo lamang tumibay ang paniniwala kong perpekto ang timing para sa intervention mula sa labas. Dumating ang umaga ng kasal na may malinaw na kalangitan sa ibabaw ng ranch barn venue sa tabi ng ilog sa labas ng Missoula kung saan nagtipon ang humigit kumulang 150 bisita mula sa lokal na komunidad business circles at mga matagal ng family friends. Simple lamang ang dekorasyon at mas binigyang diin ang natural na ganda ng lugar habang nakaayos ang mga mesa at upuan para sa parehong ceremony at reception. Suot ni Sierra ang pinili niyang wedding dress habang abala sa final preparations, kasama ang bridesmaids at tumatanggap ng papuri mula sa mga tao sa paligid. Si Mom naman ay paikot-ikot sa venue na halatang puno ng pride habang binabati ang matagal ng kakilala at ipinapakilala si Austin sa mga hindi pa nakakausap nito. Si Hailey ay strategically na pumuwesto sa iba't ibang bahagi ng venue, kinukuhanan ng larawan ang mga handshakes, group conversations at casual moments na kalaunan ay magsisilbi sa higit pa sa simpleng wedding album. Dahil sa equipment niya, nakakapag-document siya ng discreet nang hindi nakakakuha ng pansin mula sa daloy ng event.
Habang papalapit ang nakatakdang oras ng pagsisimula, tinawag na ng officiant ang lahat upang umupo at nagsimulang tumugtog ng mahina ang processional music. Pumuwesto si Austin sa harap at nagbigay ng maikling welcome speech tungkol sa pagbuo ng isang matatag at sustainable na family legacy para sa susunod na henerasyon. Noon ay ganap nang nakaupo ang mga bisita at nagbubulungan tungkol sa kung gaano kaayos ang buong pagpaplano ng kasal. Naging kapansin-pansin ang pagkawala ko nang mabuo na ang bridal party, kaya nagsimulang yumuko ang ilang tao papunta kina Mom at Sierra upang magtanong kung nasaan si Destiny. Sa bawat pagkakataong may nagtatanong tungkol sa akin, sumasagot si Mom nang may kalmadong nangiti at simpleng sinasabing ako raw mismo ang nagdesisyong huwag nang dumalo sa huling minuto. Si Sierra naman ay inuulit din ang parehong paliwanag sa mga malalapit na kaibigan, tinitiyak sa kanilang maayos daw ang lahat at nangyayari eksakto ayon sa plano. Umabot ang seremonya sa puntong ginagabayan na ng officiant ang magkasintahan sa kanilang personal vows. Ang mga tinginan ni Sierra at Austin ay puno ng kumpiyansa na parabang sa kanila na talaga ang buong araw na iyon. Mababa pa rin ang tensyon sa paligid dahil karamihan sa mga bisita ay tinanggap na lamang ang mga paliwanag nang hindi na nagtatanong pa. Nanatiling masaya ang atmosphere at may maririnig pang paminsan-minsang tawanan habang naghihintay ang lahat sa pangunahing bahagi ng seremonya. Ngunit eksakto sa gitna ng mahalagang sandaling iyon, ilang sasakyan ang biglang pumasok sa gravel drive papunta sa venue entrance. Bumaba mula sa mga ito ang mga sheriff deputies kasama si Caitlin na may hawak na opisyal na mga dokumento. Agad nagbago ang atensyon ng lahat nang mapansin ang pagdating nila at napahinto sa kalagitnaan ng pagsasalita ang officiant upang kilalanin ang pangyayari. Nagsimulang lumingon ang mga bisita habang sina Mom at Sierra ay tumingin sa direksyon ng mga bagong dating na may halong pagkalito sa mukha. Kalmadong naglakad si Caitlin sa gitna ng aisle habang nakapalibot sa kanya ang mga nakaunipormeng opisyal handang iharap ang search warrant na naaprubahan noong gabi ring iyon. Nakasaad sa dokumento ang mga partikular na aligasyon na may kaugnayan sa financial irregularities na natuklasan sa mga nakaraang araw. Sa mismong sandaling hihingin na sana ng officiant ang vows, humakbang si Caitlin kasama ang mga deputies at sinimulang basahin ng malakas ang search warrant upang malinaw marinig ng lahat ang mga detalye. Binanggit sa dokumento ang forgery ng mga pirma sa estate documents unauthorized transfers na umaabot sa kabuuang $75,000 mula sa inheritance trust at probable cause para sa inheritance fraud ayon sa state law. Tuluyang tumigil ang officiant habang hindi mapakali ang mga bisita sa kanilang mga upuan at pilit inuunawa ang mga naririnig. Nanigas si Mom malapit sa harapan habang ang ekspresyon niya ay unti-unting nagbago mula sa pagkalito tungo sa pagkilala dahil eksaktong tumutugma ang mga aligasyon sa mga lihim na matagal nilang itinago. Mas mahigpit na kumapit si Sierra sa braso ni Austin habang pabulong na nagtatanong, ngunit walang natanggap na sagot sa gitna ng lumalakas na bulungan ng mga tao. Formal na inanunsyo ng isang deputy na sina Mom at Sierra ay pansamantalang i-detain para sa questioning kaugnay ng financial fraud charges sa state level. Kalmado niyang ipinaliwanag na kailangan nilang sumama sa istasyon habang sinisecure ang venue para sa pangangalap ng ebidensya. Walang agarang paglaban mula kina Mom at Sierra bagaman paulit-ulit na iginiit ni Sierra na misunderstanding lamang daw ang lahat. Lumapit si Hailey sa harap at kinumpirma sa mga deputies na nakuhanan niya ng litrato ang vendor invoices na tumutugma sa unauthorized payment trails. Sumunod naman si Brandy at nagbigay ng verbal statements tungkol sa naunang insidente kung saan nawala ang deposit money sa ilalim ng kaparehong sitwasyon. Dumating din si Nathan ilang sandali matapos siyang kontakin at ipinakita niya ang printed bank summaries na malinaw na nagpapakita ng eksaktong transfer patterns na nakasaad sa warrant. Idinagdag naman ni Carla ang bahagi niya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kopya ng mortgage application na itinago niya at itinuro ang discrepancies sa appraisal values. Malinaw magsalita ang apat at sapat ang lakas ng boses nila upang marinig ng mga malalapit na bisita kung paano unti-unting nagdurugtong-dugtong ang lahat ng koneksyon sa harap mismo nila. Isa-isang inilabas ng mga tao ang kanilang mga cellphone
habang nagsisimula silang mag-record ng nangyayari mula sa iba't ibang anggulo. Sa loob lamang ng ilang minuto, kumalat na ang mga clips sa mga local Missoula social media groups at messaging threads, kaya ang dating pribadong seremonya ay naging sentro ng pampublikong usapan. Halos agad-agad ding dumami ang comments at shares habang nakikilala ng mga tao ang mga mukha sa videos. Tahimik na binitiwan ni Austin ang kamay ni Sierra bago tuluyang lumayo patungo sa parking area nang walang kahit anong paliwanag. Napansin ng maraming bisita ang pag-alis niyang iyon at agad nila itong pinag-usapan sa mahihinang bulungan. Mahigit 80% ng attendees ang nagsimulang mag-impake ng gamit at umalis ilang sandali matapos ang detention announcement, gumagamit man ng iba't ibang dahilan, ngunit halatang hindi na komportable pang manatili. Unti-unting nabawasan ang tao sa venue hanggang kakaunti na lamang ang natira upang masaksihan ang formal procedures. Kinahapunan ding iyon, kinuha na ng mga local news outlets ang kwento at naglabas ng headlines tungkol sa isang kasal sa Missoula na naputol dahil sa mga alegasyon ng inheritance fraud at pansamantalang pagdetain. Kasama sa mga artikulo ang mga pangunahing detalye mula sa public records nang hindi direktang pinapangalanan ang mga sources. Pagkalipas ng 6 na buwan sa probate court, sinuri ng hukom ang buong case file bago naglabas ng malinaw na desisyon tungkol sa pinagtatalunang estate matters. Matapos suriin ang forgery reports, bank records at mga supporting testimonies, idineklara ng korte na walang bisa ang lahat ng power of attorney documents at mga kaugnay nitong kontrata dahil napatunayang peke ang mga pirma. Iniutos ng hukom kina Mom at Sierra na magbayad ng $150,000 bilang restitution para sa mga pondong nailihis, kasama ang karagdagang penalties na pinapayagan sa ilalim ng state guidelines. Pareho rin silang nakatanggap ng 3 taong suspended sentence na may mahigpit na probation terms kabilang ang regular reporting at financial monitoring. Mabilis na kumilos ang bangko pagkatapos ng desisyon at isinagawa ang foreclosure sa mortgage lien na iligal na inilagay sa bahay dahilan upang tuluyang bumalik sa akin ang titulo bilang rightful heir ayon sa original trust na iniwan ni Dad. Nawalan din si Mom ng local real estate license matapos ang hiwalay na hearing ng review board na tumukoy sa ethical violations na konektado sa parehong transaksyon. Si Sierra naman ay napilitang magsampa ng personal bankruptcy ilang linggo matapos iyon nang magsimulang maningil ang mga vendors ng kanseladong kasal habang wala na siyang natitirang assets para pambayad. Tuluyan nang tinapos ni Austin ang relasyon nila sa loob ng ilang linggo matapos ang insidente sa venue, kaya naging imposible na ang anumang plano para sa hinaharap na seremonya. Nang matapos ang legal na proseso, agad akong gumawa ng mga hakbang upang protektahan ang sarili kong boundaries sa pamamagitan ng pagpapalit ng lahat ng locks sa property pag-update ng mga phone numbers at pag-block sa anumang paraan na maaari nilang gamitin upang makipag-ugnayan sa akin. Ang permanenteng paghihiwalay ay naging kinakailangan upang mapanatili ang kapayapaang matagal kong pinaghirapang buuin muli. Sa mga sumunod na panahon, pinili kong magtayo ng sarili kong project management firm dito mismo sa Missoula na nakatuon sa pagtulong sa maliliit na negosyo na makabangon mula sa financial setbacks o public challenges na katulad ng naranasan ng aming komunidad. Dahil sa trabahong ito, nagagamit ko ang mga skills na natutunan ko sa Seattle habang direkta akong nakakatulong sa local recovery efforts. Sa pagbabalik tanaw, ang pinakamahalagang leksyon mula sa lahat ng ito ay hindi dahilan ang pagiging pamilya para patawarin ang pagtataksil at minsan ang pagprotekta sa sarili mong karapatan ay nangangahulugang kailangan mong tumayo mag-isa laban sa mga taong pinakamalapit sa iyo. Ang tiwala ay dapat pinaghihirapang patunayan ng paulit-ulit at hindi basta ipinagpapalagay dahil lamang sa relasyon sa dugo. Kapag nagsimula ng lumitaw ang patterns ng manipulation, ang mahinahon na pagdodocument ng lahat at ang maagang paghahanap ng professional guidance ay maaring makapigil sa mas malaking pinsala sa hinaharap. Madalas dumarating ang tunay na hustisya hindi sa pamamagitan ng komprontasyon, kundi sa pamamagitan ng tiyaga at pagpupursige. At ang tuluyang pagputol sa toxic connections ay maaring magbigay ng espasyo para sa tunay na healing at growth. Walang sinuman ang dapat mawalan ng mana o kapayapaan dahil lamang sa maling paggamit ng salitang family loyalty.
Maraming salamat sa pananatili hanggang sa pinakadulo ng kwentong ito. Napakahalaga sa akin ng oras at atensyong ibinigay mo. Kung may bahagi rito na tumimo sa iyo o nagpapaalala ng sarili mong karanasan, ibahagi mo ito sa comments sa ibaba. Binabasa ko ang bawat isa at pinahahalagahan ko ang iba't ibang pananaw. Sabihin mo rin kung aling bahagi ang pinakatumatak sa iyo o kung may gusto ka pang malaman tungkol sa mga detalye ng kwento.